ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Tayo nagkatipon-tipon sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Purihin natin ang Panginoong dakila at pari magpakailanman. Siyang nanguna sa atin at sa pamamagitan ng kanyang pag-aali ng kanyang sarili, ipinagkaloob niya sa atin at ibinahagi niya sa atin, sa ating pagbibinyag at sa ating pakikibahagi bilang kanyang pari at hari at propeta. Ngunit mga kapatid, ang kanyang lubusang pagkakalob niya kanyang sarili, ang kanyang marubdob na pagmamahal, ang kanyang pagkakalob sa atin ng halimbawa ng pagbibigay ng sarili, ay dala ng kanyang pagiging isang pari. Kaya naman mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa banal na Eucharistiyang ito at tayo din isang guni ang ating pagkikibahagi bilang dakilang pari at magpasawalang hanggang pari ni Kristo. Hingan natin ang kapatawaran, ang ating mga pagkukulang, ating kalusin ang ating pagmamalabis, at ating hingi ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sikararangal mo at ikigagaling ng sangkatauhan, nilob mong si Kristo ay maging dakilang pari kailanman. Ipagkalob mo ang bayang para sa iyo'y kanyang kinamtan dahil sa dugo niyang banal ay makapakinabang sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Pakundangan sa alaala niyang ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Mga ginigiliw ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pari magpakailanman. Yan ang ating mahal na Panginoon Hesukristo mula sa lahi ni Melchizedek. Pero isang salita, isang kataga, ang nagpaantig po sa aking puso bilang isang pari ni Kristo. Dakila. Ilang pari at magpasawalang hanggang pari. Yan ay nakadugtong o naka-attach kay Kristo. Yung kanyang pagiging dakilang pari. The great priesthood in Christ. Diyan tayo nakikibahagi. Ang kanyang dakilang pagkapari, diyan tayo nakikibahagi. At kung bakit tinaguri ang pari magpasawalang hanggan, magpakailanman itong ating Panginoon Hesukristo, hindi naman siya naordinahan. Pero mga kapatid, makikita natin yung pamamaraan ni Kristo bilang pari, hari at propeta. Makikita natin ang diwa kung bakit tayo nakikibahagi, ang sakripisyo. Nang gabing yun, mga kapatid, the Last Supper narrative na aking binasa bilang ebanghelyo, dito nakabuod, dito nakaugat ang pagkapari ni Kristo. Yung kanyang pag-aalay ng kanyang rurok ng kanyang sakripisyo, the ultimate sacrifice. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Kanin ninyo ang aking katawan. Kanin ninyo ang tinapay. Inumin nyo ang alak, inumin nyo ang aking dugo. Pagbibigay ng kanyang sarili. Bilang hari, alam natin, siyang tagapagmana ng paghahari ng Diyos. Bilang propeta, pinahayag niya ang paghahari ng Diyos. Ngunit bilang pari, namumukod tangi, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang buong sarili. And that is the reason why, marahil mga kapatid, na sa ating pagdiriwang ng kapistang ito ng ating mahal na Panginoon, dito natin itinatampok ang kanyang pagkapari na nangunguna sa pag-aalay, namunguna sa kanyang pagsakripisyo, nangunguna sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Alay, sakripisyo, kaloob, handog. Ano may hahandog mo bilang binyagang pari ni Kristo? Tayo nakikibahagi sa pagkapari kasi tayo nabinyagan, hindi ba? Sinasabi sa atin ng pari nagbibinyag sa atin, makibahagi ka nawa kay Kristo sa kanyang pagiging hari, pari at propeta magpasawalang hanggan. At ikaw, tayo, bawat isa sa atin ng binyagan, ay nilalangisan. Tanda ng ating pagiging hari, tanda ng ating pagiging hari, tanda ng ating pagiging propeta. Alam niyo kasi mga paglalangis, mga kapatid, ay isang paraan ng pagtatampok yan. Pagpili. You're elected, you're been appointed. Matatandaan natin na maging itong mga propeta sa ating banal na kasulatan, sila po ay nilangisan. Sinalangisan din po ng propeta ang itinatanghal na hari ng Israel na pinili ni Yahweh. Pero ang pagiging pari, sino ang naglalangis niyan? Sino nagbibigay? Sino ang tatampok sa kanya? Walang iba. Ito ay ating minamana sa halit sa mong lahi mula sa ating Panginoon. But it is not
an invitation to rule like the king. It is not an invitation for us to preach like the prophet, but it is an anointing of sacrifice. Ang pagiging pari, isang sakripisyo. Ang pagiging pari, isang handog. Maalala ko tuloy mga kapatid, no, ako'y naordinahan. No? Matapos ang ordinasyon, kinakanta, di ba? Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambahayan. Ikaw ang awit sa labi ng birheng matimtiman. Di ba? Napakagandang mapakinggan na ang pagkapari natin lahat ay pagtugon pala natin sa sakripisyo at handog na at kaloob ni Kristo ng kanyang sarili para sa sambayanan. Ito ang ating ginaganap. At dito tayo nakikibahagi. Dito natin ibinibigay, iniaalay, inilalahad ang ating pagkatao. Anong saysay ng buhay sa mundong ito kung wala kang pinaglalaan ito? Inilalaan natin kung gayon pala ang ating buhay. Ang bawat isa sa atin dito mga kapatid, bawat isa sa atin ay may nakalaang kinabukasan. May nakalaang lugar kung saan tayo ay mamumunga. May nakalaang sa atin ng mga taong ating pamumunuan. Gagabayan. Nakatulad ng isang pastol. But every one of us has this sacrifice. A sacrifice of offering that is favorable in the eyes of God. At ang dakilang pari natin at mahalang hanggang paring si Jesucristo, namuno siya. Pinangunahan niya tayo. Binigyan niya tayo ng inspirasyon. Halimbawa ng pagkakaloob niya ng kanyang sarili. Na walang pagdadalawang isip. Walang pagtatangi. Pero ito ay paanyaya na dapat natin tugunan. Sa araw na ito, gunitain natin si Kristo bilang dakila at walang hanggang pari. Yang hulugan, wala ring hanggan ang ating pag-aalay ng ating sarili. Sa bawat yugto ng buhay mo, kapag nabigyan ka ng pagkakataong ialay mo, ihandog mo, gawin mong kaloob ka ng iyong pagkatao sa ibang tao, gawin mo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit nakikibahagi ka kay Kristo. Itinampok ka, pinili ka, isinangguni ka, inialay ka, sapagkat yan din ang binigay na kaloob ni Kristo para sa ating kaligtasan. Hindi ba't kay sarap na pag tayo dati-rati ay tagasunod lamang, tayo nagiging dahilan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo. Pero ngayon, tayo nang gumaganap. Bakit? Kasi kasama tayo sa sambayanan ng pari magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Sa bawat pagdalangin ang ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian naway huwag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak, na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Kunin at tanggapin ang alay na ito. Mga kapatid, patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ating paghahain ay katugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang na pinatunguhan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin,
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo sa naming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap at naglalakbay sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin sumasalangit na, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayuri. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Mga ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating dakilang pari. Siya rin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga ginigilig kong mga kapanalig, magandang umaga po sa atin lahat. Sa darating po na ika-24 ng Mayo ay bibisita muli ang imahe ng at relic ni San Padre Pio ng Pietrelcina sa ating himpilan. Nayayahan ang lahat na dumalo at mag-alin ng misa para sa ating favorite saint. Ang lahat ng ating mga Veritas Eucharistic Advocate ay makakatanggap po ng Padre Pio Oil. Kaya po inaanyayaan ng lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkatanggap, sa pakikinabang, sa paghahaing banal, na hinabilin na iyong anak upang sa alaala niya ipagdiwang. Kami dumadalangin kami gawing haing kaisa niya kailanman. Sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain tayo na mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalakan mula kay Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtudos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob
ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusuma mo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiling kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque siret benedictio procedenti abundoque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo dreste desti eis Omne delectamentum in seabentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribui quesimus, ita nos corporis et sanguitis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis vegeter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Totoo. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar.
Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-lisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O